Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang ating hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro nga siya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa, pagkat tayo unang inibig niya. Regalo, hindi ito mahalaga, magkasama-sama ay ayos na. Pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal, magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwina. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
thank you so much. SSR Band, yan po ang salamat. At magandang morning Metro Manila. Magandang gabi Los Angeles. Ito po ang iRadio. Muling nagbabalik. Araw po ng Lunes dito, October 16, 2023. At syempre, ngayong araw makasama natin naman ang Cross Culture West Covina, Brother Tus and Sister Oy Sarcos. At syempre, nag-review ba kayo from the last of their topic? Ano? Yung topic nila ay nireview nyo. Kung hindi kayo makakasagot mamaya sa kanilang Q&A. As of today, papansin nyo parang ako lang nag-iisa rito. Wala si Mamsi. Kasi sa baluta na naman siya. Alam na naman ninyo pagka ganyan nagwawala na. Marami akong ginagawa. Nagluto, naghugas, naglinis, bago pupunta sa iRadio. Oh, andiyan ka pala. Uh-huh. Andiyan ka pala. Kala ko wala ka eh. Sabi mo hindi ka nababalik. Gusto mo alis ako ngayon? Hindi, ikaw naman. Hindi, alis ako. Sige. Tawagin mo si Rejoice. Sabi mo kasi kanina iiwanan mo na ako. Kaya nalulungkot ako eh. Dapat noon pa kita iniwan. Lungkot na ako pagka gano'n. Nakakapagod. Kala ko, sabi ko sa'yo, hindi mo na ako matitiis eh. Oh. Sabi mo kasi... Kita mo na may tsura ko. Oh my gosh. Ayan, good morning po. Pasensya na po. Alam niyo naman ang buhay ko dito. Pagdating, hindi pa na ibababa ang aking bag. Ako yung nagluluto na. Tapos, pagkaluto, papakainin ko tong alaga ko. Pagkatapos kumain, maghuhugas ako. Tapos maglilinis ng bahay. Huling-huli po, yung sarili ko. Yan ang buhay ko araw-araw. Ayan. Tignan mo yung buhok ko. Gulo-gulo. Ay, nako. Kasi hindi man lang kasi ako tinutulungan. Nabayat. Ang hirap. Buhay Amerika. Yan po. Kaya pag nagpunta kayo dito sa Amerika, i-ready nyo yung sarili nyo. Ayan. Walang katulong. Ikaw ang katulong. Ay, nako. Ayan, di pa ako nakapagsulat. Okay. Good morning po sa inyo lahat. 10-16. October 16 dito sa Amerika. Sa kanila, October 17 na. Ayun, mabilis. That means to say, 70 days na lang o 69 days na lang. Siyempre, Christmas na. Yan. Malapit na. Dito rin nagka-countdown din sila dito eh. To 70 days dito sa calendar ko eh. Ano kasi yan eh. California time kasi. Yan. And don't forget next month pala. November 5. November 6 sa inyo. Oo. Change ng ating oras. Move backward na tayo. Backward. Kaya 11 o'clock dyan sa inyo naman. Oo. Kasi kami, balik pa rin sa kami dati. umuurong, kayo umuusad. Sila. Kaya magtataka ka, no? Bakit tayo umatras sila? Ganun pa rin. Kasi ganun yung time nila. Tayo hindi. Kung ahead sila dun eh. Ganun talaga. Okay. So, teka. Sandali lang. Tapusin ko muna to ha. Bati na tayo. Umpisa na natin ang ating pagbati sa ating Okay, ikaw mga na madlang bumati people. At of course, good morning again guys. Good Welcome. morning. Ang hirap. Okay, today, AI, kung sino ang dapat magwawaging ngayon doon o sasali ngayon itong araw na ito doon sa ating Give It The Word game contest. May utang pa tayo, hindi pa nababayad. Pagsasabay-sabay na natin. Yung kay, last week yun eh. Oo nga. Mamaya, papadala na natin yun. Sige. Last week. Kasi wala pong time pumunta ng bangko para mag-deposito. Ay, sino ba yung Maridet Gamos? Ayan yung ating mga Photo Lab Beauties. Yung mga Photo Lab Beauties dyan, palitan na ninyo yung inyong mga profile at bagong profile ninyo ilagay. Talaga, ang gaganda ninyo talaga, mga kababaihan. Siyempre naman. Marami lang mga nagbabash. Mga basher. Inggit lang kayo. Mga jingiters yan. Joke lang. Kaya mo lang sila. Joke lang. Short lang ang buhay natin. Ayan.
Kaya, Kasiyahan lang yun. Tatuwaan lang. saka maliit na pamamaraan lang eh, kahit pa paano Yun eh, pang ano lang yun. Pang pasaya sa sarili. Ayo, sumaya ng kahit pa paano. Tuloy lang ang ligaya. Huwag na kayo Hanggang mag-bash. alas 9 po tayo ng gabi, bali 12 o'clock naman dyan. Welcome po sa iRadio. The whole week tayo magkakasama sa Monday to Tuesday to Saturday. Okay. And next on my list, sino ba ba? Tisay Hart. Hello, Tisay. Eto sigurado pagka gumamit ng Photoshop, ng Ay, hindi nyo na kailangan. Ganda-ganda na yun. kahit wala, winner na ito, di ba? Number 1 sa atin sa listahan dito si Maridet Gamos. Ayan siya, nagpadala na naman siya. Ayan, may napadala Thank you ng so blessing. much, Maridet. Ayan. At saka sa pag-share mo, maraming Yes. salamat. Nagbigay ng stars. Yeah. Salamat po sa inyo mga lagi. stars. We appreciate po yun. That, Ayan. yan ang iniipon natin pagdating ng Christmas. Oo nga eh. Balik sa inyo lahat yan. Ayan. And next, kakatapos ni Tisay, nandiyan naman si Maridet Gamos. Binanggit ko na unang-una siya. Ay, diyan. Dito si Maridet una dito. Si Klang Klang Ramakura. Wang Ramak. Ayan. Marilon Napires. Mary Grace Kabigting. Lala Carmina. Yan, pakishare po ang iRadio sa inyo mga kaibigan. Yan. Mami Irene Manalo Gabriel. Maraming makakasali at mabibless din. Yes. Laurelan Sirato. Yan. Marichu Gamos. Alalang bawal nega. Sabi ni Tina Tabernelia. Yun naman. Si Tina very beautiful siya. Ba? Kahit naman hindi ka mag photo lab, beautiful ka. Ayan. Beautiful lahat. Lahat naman. Okay. Gusto ko yung picture ni Rod. Surasaida Ruiz Agustin. Ni Rod FP. Machong macho. Meron nga kaibigan ko, lalaki. Nag-photo lab din siya. Buntis na babae siya. Oh. Ay, nako. Ayan. Ay, syempre binabati ko naman si Kimi Sarkos. Ayan. Ayan. Yung isa ko pang anak yan. Ang dami kong anak talaga. At may date kami sa Saturday. Talaga din yung nakalimutan. Kami at tito. Kailan tayo magba-barbecue? Sige. Ayan. Hindi nyo nakalimutan talaga. Barbecue o... Korean barbecue. Korean. Hindi yung magba-barbecue dito. Korean Ayan. barbecue. Okay, ayan, nabanggit ko na si Mary Grace Kabigting. Yeah. Thank you, Mary Grace. Hello, Nagtatag Mary siya. Grace. Nagtatag siya ng mga friends niya. Thank you. Yes, share niyo yung Salamat mga sa inyo. friends niyo. Salamat sa mga nagtatag. 10 pa lang ang nag-share, oh. 10 pa lang and mamaya. Grabe ang pagod ko. Si Mami Irene Manalo. Hello, good morning po, Mami Irene. Yan. At si Loreline Serrato. Hello, Yeah. Loreline. Hello, Negra Pepita. Good morning sa inyo dyan. Ganda naman ang pangalan. Negra. Actually, pronounce niya Negra. Negra Pepita. Pepita. Ano pangalan? Negra Pepita. Si Rochelle Joy Bonete. Hello, Siyempre. Rochelle. Isa rin Good morning to. po sa lahat. Ang lulupit ng mga photo lab nila. Oo, siyempre naman. Katuwaan lang yun. Walang basagan ng pinggan. Nang babasag kasi yung iba. Kaya mo lang sila. Ano lang yan eh. Pagka hindi ka in, out ka. Oo, siyempre. Anadjo Sawyer, good morning. Ano kaya Yung lalaki, naging babae. Oo nga eh. God bless them, Negra. Ang ganda ng name mo. We should pronounce it. Nanonood lang po sila ngayon. Tapos, pabalik-balik kasi. Last Check week mo kung lang. ganyang pabalik-balik, it's either merong infection. Yan. Sabi nga po ng ng advisor niya,
ipa-check up ko po kasi baka may blood infection na po. Ganyan kasi pabalik-balik na po. Di ba meron naman sa inyo dyan, yung clinic na, yung pinupunta mo Opo. dati? Meron naman pong public hospital din dito na. That's good. Pati nga po ako inuubo na. Nako. Tapos medyo Huwag ka na malat na nga magpuyat. po. Yeah, bawal na Hindi nga. magpupuyat. Matulog kayo na maaga. Hindi na nga po ako nagpupuyat. Manahimik ka na. Kaya ka namin tinawagan. Oo nga. Ayun ba yun? May nagmungoy-ngoy daw rito, sabi. Ayun. Si Soles. Tinawagan daw para maglaro, hindi para magngoy-ngoy. Ay, sorry naman. Ayan, may hindi ako nagsabi, may umaapila rito. Lagi na lang naman may nagre-reklamo. Ano ba yan? Naintindihan mo na ngayon ang nararamdaman ko. Grabe may sinabi naman ka yan. lang ng konti, marami nagbabas ka agad. Ayan na. Kaya nga, Sige konting maling lang. Nakatingin agad sa galaw. Ayun na nga. Maglayo-layo kayo, sabi ni Mami Lala mo, para hindi magkahawaan. Yes po. Huwag mo silang pagtatabihin sa pagtulog. Social distancing. Yung bata, Papa, Kayla. sa sobrang paglalayo po namin, palalayasin ko na rin si Harry. Oo, Layo-layo. patulugin mo sa labas. Tama. Grabe kayo. Naghahanap buhay yung tao Patutulogin nyo sa labas. At saka inom lang na maraming tubig. Painumin mo maraming tubig. Opo, yun nga. Tubig. Nakakapagtaka nga po kay King Bon kasi malakas naman. Ayun. Takaw-takaw nga niyan eh. Di ano lang yun. Yung mga, kung may mga citrus, yung mga paminsan-minsan, bibili kayo ng teka ng muna. prutas. Kayo ba mag-uusap o maglaro na lang tayo? Ano, Bilisan mo kamusta kasi. nata? Hindi ako makasingin-sing yung dalawa At tagal mo bilis. Okay. Baka sabihin ng iba, meron na naman paborito rito. Pambirang buhay ito. Okay. Ito ang tanong natin. Okay. May tanong Tokyo. tayo. Ang tanong! Galingan Galingan mo, mo. ha? Kakagising lang pa naman namin. Go! Ay, di wag na lang. Iba na lang tawagan ko. Bilisan mo, ikaw din naman. Ang daming arte Kasi, okay. Bilis na magbago na isip mo. Ito, this time, currencies. Sus, ang hirap Currencies. Magbigay ka ng mga currencies ng iba't ibang bansa. Ayan, meron ka na agad. 100 pesos each. Sa mabibigay mo. Get ready. Get set. Yung mga and pera, go. mga pera ng iba't ibang bansa. Peso. Okay? 1, Dollar. 2, Pound. 3, Pound. Ayun lang. 15 seconds. Ano pa ba? Pound. 30 seconds. No, wala akong maisip. Bakit? Nag-level up ka naman na 20 seconds. Mukha akong pera, pero bakit ganyan? Wala akong walang. Oh my gosh. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, Kasama ba yung yen? 6, Yeah. 5, Oh, yan daw sabi niya. 2, 1, and ang dami kaya. Oo. Ano din siya? Ano ba? Anong ginagawa ng dinar? Canadian dollar, euro. Ayun, euro Meron siyang nasa pound. isip. Ay, nako. Peso, dollar, pound, at saka yen. RMB, kaya yuan. Euro nasa isip ko, kaso pumasok kasi sa isip ko, gas yun eh. Ayan, ang dami pa kaya. Singapore dollar, Hong Kong dollar, Colombian peso. Ay, Mexican dapat pala, peso. dugtungan lang ng dollar, country to compare. Indonesian rupee. Ay, nako. Miringgit ng Malaysia. Naka 400 naman siya. Naka 400 ka naman. Dapat pala, no, Canadian dollar, that susundutan lang. Dali lang nga napunta sa iyo. Hong Kong dollar pa. Ala. Hanggang Dapat pala, sinerch ko. Wala. Brazil. Ano, meron kang $400. Ay, 400 pesos. Kala ko may 1K para may pambili ka ng pa-check up ng mga bata Ano ba yan? Bakit kasi hindi ako na-inform sa pera-pera na kang yan? pera pero wala kang maisip na pera. Kaya nga, bakit gano'n? Natapat sa akin. Ayun lang kasi lolo yung pumapasok. Peso, nakatanggap ako peso.
Dollar nakapal. Tas Ay, pound. Ay, nako. Sige. Wala pa kasi nag-aano sa yung mga Indonesian ganun. Pag Alam mo- napadala na ako, tatatak na yun sa Alam mo, isip ko. barado yung pag-iisip. Last time, city ng Japan, may isaw lang yung sagot. Ano kasi di pa ako napadala ng Canadian dollar eh. Ganon? tayo Mababa lang magpapadala? yun, So, mababa. international pala yung nagpapadala sa'yo. Ano ka? Mababa lang dyan. Ikaw talaga. Sumasakit tuloy yung Diba? ulo. Sumasakit tuloy yung ulo ni Rejoice sa'yo. Siya, sige na. Sabi ni Lala, congrats nak, may bangs ka na. Gawin na ng putya mo. Oo nga pala, ang ganda ng profile mo. Tuloy mo. Gawin doon ng Ang cute putya nga, no, mo. lolo. Di naman nalalayo eh. Lagyan mo ng bigote para mas bagay. Nakaka-mental block naman talaga, sabi nila. Okay. Ayan. Ganun Anyway, talaga. yung 400 pesos. 400 pesos! Yay, thank you! Na-pressure ako dun. Okay, sige, bye-bye! Bye-bye! Ay, nako. Ang dami, no? Siyempre, pag nandun Hong ka Kong na. dollar, Malaysia, rupee. Meron. Ayun, nadidinig ako. Dinig namin kayo. Pati yung mga chika-chika nyo. Oo. Oo, nako. May mga radar kami dito. Ay, sa ganun. Kamusta ang kayong dalawang Nako, sayang nung Mustard Beauties? nung Saturday. Wow. Oh. I know. Kasi na-late lang konti yung Na-late lang ng information. Ay, Very nako. busy ang beauty ko. Mura yun ha, $15 oh. Ulitin natin. Ano, may champurado, may May tokwat lugaw, dami may lugaw. tokwa. Oo, Tapos, tokwat may- baboy. syempre, yung Saan yun? mga... Breakfast? Oo. Breakfast. Oh, North may, Oo nga ano eh. yun, yung Meron tuyo. Tosino, Oo, longganisa. May pandesal. pandesal. Merong dinaing na bangos. Meron. Meron. Merong inihaw na talong. Wala naman. Wala. Kasi siguro mataas ang uric acid nila. Oo. Andun si Kasi Reynante, si Pastor Sunny, ako, kaming tatlo lang. Oh. Talaga. At saka si Iba ang mesa ninyo sa mga... Hindi, isa lang. Naka-join din. Pareho ba? Ang pinareserve ko ay 20. Doon kami sa Sayang. gitna, kaya yung ang ganda. Kami pa naman ang unang nasabihan nyo tungkol dyan sa Oo nga eh. mas May tuyo. May tuyo pati. Oh, sarap ng... Anyway, kasi Meron pa naman. birthday kasi ni Chloe. Kasi nung that night, sabi ko nga sa'yo, umuo ako sa anak ko. Okay. Oh. ngayon. Ay, yung aso ni Thursday ano. night. Oo. Kasi sabi ko, I'm waiting for the verdict. Sabi ko. Sabi ko, wala akong natatanggap. So, Very busy ang beauty ko. Pero nagano na ako. Sabi ko, kasi nga nasabihan na kita nun. So, yes. inassume ko lang oo. na okay na. Yun. Okay That na. it's okay. Yan. There is always another Well, Saturday. Na-overrule ka ni Kimi ngayon. Oh, it's okay. Hindi ako makapalag eh. Alam mo, natandaan niya eh. Oh. Kala ko malilimutin tong batang ito eh. Sabi niya, Tito, you promise yung Korean barbecue. Ay, oo nga, no, sabi ko. Oo. Yari. Yari ka. Oo, Alam mo, kasama. ikaw lang inaano niya. Naniningil pala yun. May matindi. Kaya parang yung bata na pag nag-promise ka, kailangan to pa rin mo kasi tatandaan niya yun. Kaya At home siya sa'yo, pero Ayos sa lang. iba, hindi. ayos lang yun. Ganon din siya, kaya ayaw niya maging most promising. Pero it's okay kung anong-ano ninyo plano. Nga pala ba niya? Ay, Kim! Hello! Ayan. Hi ba siya? Diyan, sinabi ko sa kanya kasi... Nag-hi siya eh. Oo. Oo. Anyway, pwedeng bumati? Yes, Of yes. course. O nga pala, ikaw Maga- kasi hindi binabati eh. Ito, ang daldal ng Ay, daldal dyan eh. gusto mo. Siyempre. Unang gusto ko yung shirt ni Mr. Gorgeous. Ganda. Naghahanap ako sa wardrobe ko kung meron akong ganun eh. Wala. Ano lang yan eh. Maganda. Unique yata. Ibig sabihin na maraming dollars, oh. Kasi bilog-bilog. Suotin mo yan sa New Year. Oh, hindi. Susunod, pink. Na polka dots. Lumang-luma na to eh. Oh. Joke Oo nga eh. lang. Alam mo kasi sa trabaho gusto itong mga kasama kong mga itim. Sabi nung mga kaibigan ko itim, oh, I like your shirt, man. Sabi ko, Maganda. Ay,
Oo, magandang umaga ho sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Televiewers and listeners dyan po sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo ay laging tumataguyod dito sa iRadio LA. Thank you, thank you. Roots and si Oyi ng Cross Culture Ako, Oyi. Community. Siyempre, baligtad Okay, para pag sige. tinanong natin sa question and answer, alam nila. Yan, oo. Joke lang. Salamat at pinapatuloy nyo kami sa inyong mga salo-salo ngayong tanghali. Yes. Alam ko, masarap ang pagkain nyo ngayon dyan. Ay, May Oh, itlog breakfast. alat. Talo ang Noy Pits sa mga kinakain nyo. Oh, Ay. syempre. The Alat, best. meron sila niyan, tsaka kamatis. Alam mo sila kung gawa sila ng kanilang pagkain, may prito, may sabaw. Yun. Oh. Sa atin kasi dito, Almusal ewan ko sa yun. amin ha, dito pag nagprito ito, prito lang. Pagka sabaw lang. Sila, Nakakapagod kayo magluto ng dadalaw lang Hindi, tayo. Kailangan matuto walang ka magluto katulad siguro. oo. Dito na nga lang ako natuto magluto eh. Kaya nga sa kanila, may choices sila tayo. Isa lang ang choice natin eh. O pagka kasi kung ano yung nandyan dyan sa lamesa, sige, kainin mo. May partner. Pag prito, kailangan may sabaw. Mm. Ano yung mami ko nun eh. Pag tinola, may ka-partner. Pag munggo, may isda. Oh, Yeah. Dito, wala eh. But dito no choice. Wala akong masabi dahil di ako marunong magluto. Yan mo ha, ikaw na mamimili. Ikaw na magliligpit. Ikaw pa Ay, magluluto. Yan ang ginagawa ko din, sister. Ang hirap, Mm-mm. di ba? Ako O pa naghuhugas ng magtatago sa plato. basement. Oo, exactly. Tumutulong naman ako. Tumutulong ka magkalat. Hindi Wala tayo sa Canada eh. Di ba yung Canada? Canadian. Ano ba yun? Canadian. Canadian. Junk. Yung mga Ano ba yun? Canadian. Maghugas ka na dyan. Maghugas Oo. ka na dyan. Magluto ka na dyan. Ay, etong isa pag sinabihan ko ng ganun, mamaya na. Oo, Yan tapos hanggang bukas na yun. Oo, mangangamoy ang buong Uy, bahay. grabe siya. Oy, grabe talaga ako. May kilala akong ganyan, Sister Karim. Ay, ako rin. Uy, tagahugas ako ng plato rito kasi ako lang hindi marunong magluto. Wala daw siya time. Silang tatlo na marunong magluto. Kanya-kanya recipe eh. Sabi ko, sige, hugas na lang ako. Ako rin tigas din ako. Oh, wow, sana nga, sana all. Oh, Kahit na sayang hindi tigas. tiga Tiga drive, tiga ano siya, Tiga tiga drive. tiga Drive. tiga tapo ng basura. Oh. Wow! Oh. Wow, tiga tapon pero ako kailangan ako pa magtatanggal sa basurahan. Siyempre, Ang lapit-lapit ng basura. kargador ako eh. Mahirap magtapon ng basura. Kaya dalawang oras para matapon yun. Wow! Magsama kayong dalawa. Dalawang oras walang Magsama ginagawa. kayong dalawa ni Brother Ramon. Bro, ano lang tayo, dalawa lang tayong lalaki rito. Mayayari tayo. Alam mo, puro kababaihan ng mga nandi dito. Siyempre. Siyempre, Kuyog ang aabutin natin dito. Mag-ingat tayo rito dahil itong broadcast audience natin, yung majority. Ay, Babae yan. Sinabi Di ba mo. behind the success of a man is a woman? Yes. Ganun ba yun? Hindi ba? Hindi pwedeng nasa Hindi. likuran Walang palit kita. yun. Matagal na yun. Oo, dati Talaga. Si Napoleon Solo, ano nakasama sa kanya? ano? Babae. Solo. Oh, Solo. si Samson and Delilah, sino pumatay sa kanya? Florante at Laura, Romeo and Juliet. Oh. Kagustuhan nila yun eh. Anong Choice yumari nila. sa... Ha? Choice nila yun. Choice. Katulad nga ng sinasabi ko kanina ha. If you want to be happy, it's your choice. If you want to be lonely, it's your choice again. Ay, nako. Speaking Choice of lang choice, You want to sleep outside the Colombo, it's your choice. Kayo, mga speaker of the house, di ba? Pero kami, tigahawak ng leeg nyo. Anong tawag doon? Holder ng neck nyo. Kaya kahit kayo speaker of the house, kami nag-turn ng neck nyo. walang kawan. Mahirap to. Okay, i-end Okay natin na. yung usapan niyo. Mahirap yun. Maganda topic natin tayo din. Baka masyado. mamaya nasa counseling tayo. Ay, di. Ito topic Joke natin lang ngayon. po yun, ha? Joke lang po. Gain the word, lose your soul. Aba. Uy. Yan. Maganda ito. Nako. Na balitaan nyo ba yung kapapanalo lang taga yeah. Gorman, taga Fraser Park? Razor Park, yeah. 1.76 million. Siya lang is... Billion. billion. Yeah. Yes. Ano niya Mag-isa kaya lang yun? talaga. Minus tax nasa 760 760 billion. million. Almost, Still. Oh. almost 800,000 kung kukunin niya lahat ng bigla. Oo. Kung gusto niyang Magkano pag binigla niya? Pag nilansap? 800 million. 800. Kasi O, biro mo, siyempre, malaki pa rin. Yung budget nila para dito sa
sa yung gera dito sa Israel. Yung mga ginamit nila 50 million ata yung relief. Malit yun. Maliit yun, di ba? 50 million, sabi ko, kung Maliit ako yun. nanalo no, bibigay ko yung 50 million dun sa mga... Hindi ka naman tumatay eh. Yun nga eh. Meron pa rin akong 30 million. Hindi pa rin ako magugutom nun. Sabi ko nga nung 30. nung narinig ko yun sabi ko, related kasi sa topic natin ngayon. Sabi ko, paano kung Kristiyano ito? Sabi ko, gain Hindi the world, nagpapakita lose your eh. soul. Uy, baka narinig tayo. Ano ibig Okay sabihin? lang ho kung mag-donate kayo sa iRadio. Oo. We Kesa sa you lose with your soul. Yeah. open arms. iRadio LA, Cross Culture West Covina, Cross Culture Faith, Covina Nas. Ayan. Nagpakita na ba yung winner? Hindi pa, no? Hindi. Hindi magpapakita yun kasi maraming mag-hold up o magkikita. Sa bagay. Yayariin siya. Pero Hindi dati nagpakita nagpapakita yung iba eh. Yung store owner na nagbenta, May 1 million. premyo niya 1 million kasi sa kanya binili. Okay. Yun, nagpakita na yun. Pero walang picture na nasa pangalan lang. Ba? Well, Okay. So, Ganun talaga. Sige, mag-umpisa tayo. okay. Q&A na ba tayo o later na? Later na. Later na siguro. sige, later na. Oo, later na. Okay. Anyway, sige, let's give this time to the Lord before we get into His Word. Our Heavenly Father, salamat uli, Lord, for this opportunity to get into your Word and study together as both as your people, even with visitors in this channel. Lord, we ask, Lord, that once more you will do your work, the Holy Spirit's work of convicting hearts, opening minds, transforming lives. Thank you for your word, which never changes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay. Kung kailangan ko ng eyeglass dito, share ko yung PowerPoint natin. Nasa New York kami, Baka mamaya mabomba yan. Ako, isa pa yan dahil sa Israel, no? Pray natin Nag-open sila. borders tayo, di marami daw nakapasok na maaring Hamas Oh. Yeah. Kaya nung Pray. Di ba nag-declare sila ng war nung buong jihad, mundo? nung Friday. Pero apparently either hindi nila ginawa o pinopostpone lang nila, kaya hindi pwede tayong maging complacent. Yes. Okay. Okay, gain the world, lose your soul, and walang ibang option. You have to actually decide one or the other. And why we will learn in the lesson tonight why there is no other option. Okay? So i-review natin yung mga alam na natin. Alam natin na God is love. Sinabi ni John twice, 1 John, God is love. But that is not the main attribute of God. Ang main attribute niya is God is holy. And because of His holiness, He can love, pure kind of love. But because also of His holiness, He expects holiness among His creatures. And without holiness, His creatures will face judgment. So, kaya everything in the Bible revolves around the holiness of God. Alam ko marami nagsasabi na everything the Bible revolves around the love of God. Well, hindi pa ninyo na-analyze yung buong Bible. Ang love is there are only a few mention of love. There is more mention of judgment than of love. Maniniwala ba kayo ron? Yung deep dive namin paglinggo, pag pinag-aaralan namin ng Deuteronomy, nandun na kami sa lugar ng mga blessings at sa curses. Binilang namin yung blessings, binilang namin yung curses. Alam niyo kung anong ratio ng dalawa? For every one blessing, there are more than 5 curses. So mas maraming curses kaysa sa blessing sa Bible. Tapos ang pangalawang maobserba natin is pag sinabing blessing, tungkol lang sa obedience. If you do this, wala na masyado expand, basta mag-obey ka lang, blessing. Sa curses,
marami. Adultery, murder, stealing, coveting, lahat. Ang daming curse. In-itemize ng Lord kung ano ika-curse niya. So makikita natin na naka-emphasize doon ang holiness ng Lord. And throughout the whole scripture, yan ang sentro. Right? And yung kanyang love is only because of His holiness. Okay. Oops. Well, hayaan mo na yan. And then we learned in so many sessions, right? Hindi lang iisa, na holiness is required for salvation. Without holiness, we don't have eternal life. Why? Because the Bible says so, right? Hebrews 12:14, strive for the holiness without which no one will see the Lord. Sinulat ito ni San Pablo. Okay? So it's required for salvation. It's required for eternal life. Why? Because God commanded us to be holy. Be holy for I am holy. Naaral na rin natin ito. Was mentioned or was commanded 5 times in the Bible. Hindi na natin babasahin dahil nakuha na natin lahat, pero ito yung 5 times na binanggit. 3 sa Old Testament, 2 sa New Testament. Isa kay Christ, isa sa galing sa Apostle Peter. Okay. Mali yung ginawa ko sa PowerPoint. Ano ba nangyari rito? Okay. So, let's discover the problem. Di ba, Lina? Gain the world, lose your soul. That's a problem, right? You can gain the whole world, but lose your soul. We'll explore that problem, and then we'll explore the solution after we discuss the problem today. So, ipa-flash ko na lahat yung mga verses na babasahin ni Oy para sa atin ngayong gabi. Matthew 16, Mark 8, Luke 9, and then may Matthew 6 ulit at saka James 4:4. So remember, it's about if you gain the whole world, you lose your soul. Okay? Oops, sorry. Yung ano na pala, ito na pala. Okay, Matthew 16. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return to his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. Okay. So ang emphasis dito is, dapat siguro itong title ko Save Your Life, You Lose It. Di ba? Para lose your life, you save it. Yun naman ang solution. So makikita nyo, ang wisdom ng ating Panginoon. Iba-ibang wording, pero makikita nyo pare-pareho ibig sabihin. Tapos sinabi niya, what does it profit a man? Gain the whole world, but you forfeit or you lose your soul. Right? So, and remember, the final judgment, God will repay to each person according to what he has done. Ngayon, this passage, I want to remind you, is not for non-Christians. It was given to Christians. Okay? So, kung akala mo Kristiyano ka na, hindi ka na ma-judge, mali yun. It's all over the New Testament. We will be judged. Mark 8 is it's almost exactly the same. So, basahin na lang natin yung version ni Luke. Okay. And he said to all, anyone, it's the same ba doon? Would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Okay, so 3 beses binanggit sa scripture. Isa kay Matthew, isa kay Mark, isa kay Luke. Hindi bumubulong ang Diyos. Sumisigaw. Right? So dapat dahil sigaw yon, you have to pay attention. That means it's very important. And it could determine our eternal life or eternal death. Right? So again, reiterate ko, ito maganda na naman sa wisdom ng Panginoon. Bago niya sinabing, save your life, then you lose it. Lose your life, you save it. Bago niya sinabi yun, if anyone would like to follow me, ang kailangan mo muna is to renounce yourself or deny yourself
and then take up your cross before you can follow me. Yun ang ibig sabihin. No? So, ito problema rito, ang mga tao na akala nila Kristiyano nila na sila, pero hindi pa nila na-decide na i-renounce ang sarili at kargahin ang araw-araw na meron tayong mga problema. Kasi talaga magkakaproblema tayo dahil our faith has to be tested. Okay? And then, ayan na naman yung ating theme. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Ngayon, itong, bago natin iwan to, gusto ko ma-emphasize na ang karamihan na naririnig natin na sermon ngayong araw, parang sinasabi nila, parang buffet ba? Pwede ka magbabad sa mundo, tapos basta priority mo ang Diyos, okay ka. Right? So para bang buffet, pwede kang pamili. Hindi. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Kailangan related dito. Buhay mo na nga eh. Gusto mong save yung buhay mo. Siyempre buhay mo, ano? Gusto mo ng pera, gusto mo ng nasa mundo. Right? That is saving your life. Pero kung yun lang ang hangad mo sa buhay, wala, sira ang kaluluwa mo. Right? So ang sinasabi niya ngayon, sa umpisa pa lang, you already renounce yourself and then renounce the world. Right? And this is even just before your baptism. Because you have to decide that before you say, I'm following Christ. But only then have you decided that your baptism by faith is actually effective. Without that, nabasa ka lang. Okay? Okay. So, Matthew, related ito. Makikita mo, related ito. This is the theme of the whole scripture. Because holiness, sa ating previous lessons, holiness is separation from the world. It starts with separation from the world. If we cannot separate from the world, remember, ang traditional definition of holiness is separated to God, right? Kaya lang hindi nila dinudugtong separated from, right? And it is from the world or from the things of the world. So, related ito lahat, all over scripture. Kaya pag binalikan mo ngayon yung seek ye first the kingdom of God, ito ang konteksto nun. Yeah. Okay, asan? Yeah. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, wealth, material, or prosperity. So, before you continue, malinaw ang introduction ni Christ bago niya sinabing seek first the kingdom of God, right? You cannot serve two masters because you will hate one, love the other, right? You cannot love both. So you cannot serve God and then serve the world. Ayan, mammon is the god of wealth, prosperity, or the beauty, the things in the world. Right? So, tuloy mo, Oye. Bakit parating gumagano? Yeah. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It's not life more than food, and the body more than clothing. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Or you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles, pagans, heathen, unbelievers, seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. So, inumpisahan niya ng you cannot serve two masters. So, kung ang problema mo, pagkain, buhay, anxious about your life, buhay mo, pagkain mo, iinumin mo, katawan mo, kung anong susuotin mo, right? Lahat yun ang pursuit ng mga pagans, mga Gentiles, right? So, sinabi niya, hindi niya sinabing, O ye of little faith. Sinabi niya, O you of little faith, right? Pagka ang behavior natin parang pagan, kasi yun lang ang hinahanap natin sa buhay, wala pala tayong faith. So, paano mo masasabing you have saving faith kung faith pa lang sa ganito, wala ka na?
Right? So makikita mo yung contradiction sa buhay ng tao just by where our minds and hearts are focused on. Okay, ito, review na naman ito. James 4:4. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So, friend of the world, enemy of God. Kaya, gain the world, lose your soul. Right? Meron pa akong gustong i-emphasize pa na nalimutan ko. So, itong first, ito nasa Greek first talaga. I mean, matatranslate mo ng first. Pero kung titignan mo yung buong konteksto nito, ang dapat niyang sinabi is, seek only the kingdom of God. Kasi masyado siyang exclusive eh. Either world or kaluluwa mo. Mamili ka. Either pera o Diyos. Mamili ka. Walang in between eh. So actually, pag sinabi mong seek first, sa Greek yan, is hindi gaya ng first natin eh. Yung seek first is it's almost only, right? Kasi sabi niya, all these things, all the things of the world na kailangan mo will be added to you, right? So, hindi lang all these things, pero lahat pa nung hinihiling mo na para sa spiritual nourishment mo. Okay? So, again, makikita mo yung mutual exclusivity. Friend of the world, enemy of God. Enemy of the world, friend of God. Yun lang ibig sabihin nun eh. Ito. And then 1 John 2:15. Ito, alam na natin din to. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Okay. Pag binabasa natin kasi itong mga to, dahil wala tayong konteksto, hindi natin nakikita na mutually exclusive. Mamimili tayo, hindi pwedeng isa konti rito, konti doon. It's one or the other. Wala tayong choice. Wala. Right? So, and then, okay. Ito na yata yung solution ko. Timothy 6:10. Okay, James 4:4. Nauna na pala ako. Right? So ngayon na alam natin yung problema, ano ang solusyon? Right? Ang solusyon is the opposite. Lose the world, gain your soul. Right? So basahin natin itong 4 na verses and see how they resolve this issue. At nabasa na ni Oye yung una. The first solution is do not love the world. Do not love the things in the world. Unang solution yun, right? Why? Because if you love the world, then you don't have the Father nor His love. Walang ibang interpretasyon yun. Plain English, makikita mo na. Right? And then, yung susunod natin verse, tatalo na naman kasi kung hindi ko ganyan. Ito, 1 John 5:3 and 4. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Okay. Ang tinutukoy ngayon dito is faith, pero this is a faith, biblical faith. Ano ang biblical faith? Sa atin kasi, ang modern faith is utak lang yan eh. Basta maniwala ka. You know, maniwala, believe, kasi believe ang ginagamit ko minsan eh. Pero sa context ng Greek, right? Ang biblical faith includes loyalty. So once naniwala ka sa isang bagay, loyal ka sa paniwalang yun. Hindi mo sa buhay mo at sa salita mo, yun ang mag-govern ng ginagawa mo. So pag sinabi mong may faith ka, sa konteksto natin ngayon is iiwanan mo mundo dahil sabi ng Diyos, iwanan mo mundo eh. It's either you gain the world or lose your soul. O so, you lose the world, you gain your soul. Right? So yun lang ibig sabihin nun. So that is the only way to overcome. 2 beses ginamit ni John. To overcome the world, everyone who has been born of God. Alam na natin kung ano born of God, pero starting next week, siguro i-explore na naman natin yung mga concept ng born of God, baptism, salvation, everything using Exodus. Okay. So faith, and then faith is the one that enables us to overcome
our love for the world, right? Because we are loyal to Christ. Pag sinabi natin Christ is our Lord, loyal tayo. Mark 10:21. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." Do you remember this verse? Di ba ito yung rich young ruler? Hmm. Alam, natatandaan yung conversation. Sabi nung ruler kay Christ, "Lord, how do I get eternal life?" Right? Ano sabi ni Christ? What does your law say? Sabi ng rich young ruler, do not kill, do not steal. Sabi ni Christ, tama ka. You have done good. Tapos sabi ni Christ, tinuloy niya is, kaya lang, there's one thing you lack. Ito na nga. You sell all, kasi mayaman siya eh. Sell all that you have, give them to the poor, and you will have treasure in heaven, and then come and follow me. Ang ginawa ng young ruler, hindi niya mahiwala niya yung kanyang kayamanan. Yun yung sinasabi, gain the world, but you lose your soul. Yeah. In fact, nalungkot nga si Kristo nung nangyari yun. Parang nagbablock daw yung screen. Hindi. Sabi ni Elma. Nagpi-flip? Parang nagbablock po yung screen. Nagpi-flicker siya, but it's okay. Ano naman Nagpi-flicker yun? yan. Oo. Okay. Ewan ko nga nagpi-flicker naman talaga eh. Lahat ng mga replay na kikita ko, nagpi-flicker din tayo. Okay, sorry. Okay. Ito na naman, sa Luke naman, version ni Luke, right? When Jesus heard this, he said to him, "One thing you still lack, sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." Okay, parehong-pareho, di ba? And remember, we talked about almsgiving. Ano ibig sabihin ng treasure in heaven? Well, marami tayong interpretation na modern, right? Pero alam mo sa Biblia, lahat ng treasure mo in heaven galing sa pagbibigay mo sa mga taong hindi nila kayang palitan yung binigay mo. That is the only definition of building treasures in heaven. Hindi yung nagba-Bible study ako, nagdadasal, walang treasure yun. Walang treasure yung gawa yun eh. Ito, material ang sinasabi ng Diyos. Material, magbigay ka sa hindi makakabawi and you can build your treasures in heaven. Walang ibang interpretation yun. Kung meron kayong ibang interpretasyon, I'm sorry, iba ang pinag-aralan nyo. Okay. 1 Timothy 6, and you can see all the verses we will say are consistent with one another. Para na makikita natin na consistent ang Bible sa sinasabi niya. Okay? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and new harmful desires, and plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Okay. Again, ang modern na intindi ito ng karamihang Kristiyano, lalo na sa US, pag sinabi mong plunge into ruin and destruction, akala nila dito lang sa mundo yun. Pag sinabi, pero wandered from the faith, akala nila is, alam mo, tao lang ako, so nakalimutan ko. Wandered from the faith means you have lost your salvation. Walang ibig sabihin yun eh. Pag binasa mo yung mga unang tinuruan ng disipulo, ng apostles, yun ang kanilang intindi. So, pierce themselves with many pangs. Ibig sabihin, ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema. Ikaw ang sumasaksak sa sarili mo. Okay? So, ano ang issue doon? Well, kailangan kontento ka. You're content with what you have. What is the opposite of contentment? It's coveting. It's greed. Kaya yung 10th commandment, thou shalt not covet, is actually about greed. Right? So, if you're content, then kahit anong meron yung kapitbahay mo, baliwala lang sa iyo kasi hanggang dito lang sa mundo yun eh. Right? Hindi nila madadala sa hukay. Ika nga ni Brother Ramon. Okay, let's see.
Okay. Malapit na tayo matapos. So, bago tayo matapos, meron akong gustong Kita. itanong. Hindi nyo kailangang sagutin. Ako na rin ang Ang sasagot. cute-cute to. Pigs and cats. Ano ang diferensya ng baboy sa pusa? Pink na baboy. Magandang Hindi tanong. bali. yan. Oo nga eh. Yung pusa, si Eka yun. Yung baboy, wala ko sinabi. Mahirap, baka mabasa ko rito. Mahirap na. Baka i-cancel yung show natin. Sigurado yan. Ang baboy, kumuha ka ng baboy, Bacon. paliguan mo, sabunan mo, i-shampoo mo pa, lagyan mo pa ng perfume, i-ribbon mo pa. Pero pag pinakawalan mo sa labas, pag nakakita ng putik, pupasok sa putik. Right? Oh. Kasi ang baboy, hindi niya matiis ang kalinisan. Oh. Ang nature niya, gusto niya sa dumi. Right? Ang pusa naman, kahit saan siya mapunta at marumihan, Ming-ming. anong ginagawa niya? Dila ng dila. Dinidila niya. Bakit? Hindi niya matiis ang dumi. Kailangan malinis siya parati. Right? O nga ano. So, parang nakakangawit yun ah. So makikita mo, ganun ang sabihin na lang natin is asal baboy ba tayo o asal pusa? Right? Because if you are on the path to holiness, asal pusa ka. Ayaw mo madumihan. Lagi naglinis. Pero kung tinatamad ka maging holy, remember, holiness is required for eternal life. Holiness is required for salvation. Kung ayaw mo maging holy, asal baboy ka. Okay? Walang middle ground eh. I'm sorry. I mean, sa Bible, walang middle ground. Siguro sa atin ngayon sa debate natin may middle ground. Sa Bible, wala eh. Kaya kung may kadebate ako, parati ko inaano yung Bible. Sige, pakita mo sa Bible na mali ako. Kasi mahirap yung kanya-kanyang opinion. Kailangan sinabi ng Diyos. Doon tayo pupunta. So, asal baboy is the nature of an unbeliever or somebody who has lost his faith. And asal pusa is an illustration of the nature of a true believer. Okay. Gain the whole world. Yeah. Lose your soul. There is no other option. It's not a buffet. Right? You cannot pick one and the other. You cannot, sabi ni Pastor Rapid, you cannot have one foot in the kingdom and one foot in the world. Ikaw na I conclude. see. So, ang question for... sorry. Go ahead. Kaya pala pag sinabing asal baboy, pala. O kaya yung ang baboy mo naman. Any terminology na ginamit mo, ang baboy mo naman. Alam pala natin yun eh. Common, di ba yung common na ginagamit na salita? Pag sinabi mong baboy, isa papasok sa isip mo. Madumi, dugyot, mabaho, anything na. Pero may nag-aalaga ng baboy, ginagawa nilang pet. Pero still, ang nature pa rin ng baboy. Tinan mo kung saan dumudumi, di ba? Hindi nila papakawalan yun sa kanila. Subukan mong pakawalan yung baboy at dumumi sa kama mo. Anak ko, lilitsunin mo yung baboy na sigurado. Sa inis mo. Gagawin mong bacon. Ay, sigurado. Pero yung pusa, tinan mo, yung pusa, huhukay siya ng lupa. Tatabunan niya pag nagpupo siya ron, di ba? Oo. Nahihiya sila eh. Hindi niya matiis eh. Hindi naman ang Diyos talaga, no? Gumawa ng dalawang klaseng hayop para may illustrate. Saka hindi niya iihiyan na tataihan yung lugar niya, yung bahay niya. Hindi. Ayaw niya yung... Meron pang ang pusa na nagpa-flush ng banyo eh. Yung, di ba? Ay, meron pusang ganun eh. Sa YouTube. Yung pusa ni Eka may bangs pa nga eh. Kaya ngayon, ang tanong natin is ngayon nasa huli. Ang challenge is, where are you at present situation? Yan ang tanong natin sa gabing ito. Are you in or are you out? Are you full with the Lord or are you half-baked? Or, where are you right now in your relationship with Him? Diba? Kasi mahirap naman one foot on the kingdom and one foot sa world. Magiging out of balance tayo nun. Hindi pwede yun. Naninigurado tayo dun eh. And then, of course, God gave us a choice, diba? Kung anong gusto natin. Para sa Kanya ba o para sa mundo? Anong gusto natin sa ating relationship sa Kanya? Ngayon, meron akong isi-share na verse sa inyo. Paki-flash nga, Brother Toots, at babasahin namin. This is found in Deuteronomy. Sandali.
Sabi na nga pa, Mike. Yeah. Chapter 30 verses 19 to 20. After blessings and curses na bigay. Oo, sabi niya dito, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and to give them. And so, anong ibig sabihin ng dwell in the land? Ano bang pagkaintindi natin sa dwell in the land? Yung ba yung promised land? What kind of promised land ito? Makita natin sa Hebrews 11, na-flash mo ba? Yeah. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going, for he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, and that is a heavenly one. So therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared them a city. So yung what you call yung promised land, the dwell in the land. So kung gusto natin makamtan yun, di ba? We should know our status in our relationship with the Lord. Where are we? Are we standing firm? Where are we right now, the present situation? Are we from count 1 to 10? Are we, doon pa ba tayo sa 2? O nalapit na tayo sa 10? O gitna pa lang, working out our salvation with fear and trembling. So, kaya ang topic namin ngayon is gain the world, lose your soul. What is your choice? And where are you right now? Yan ang question ngayong gabi. Yeah. Emphasize na yung shinare ni Oyi na verse, napakaganda. Kasi ang choice lang natin, life or death. Walang in between. Right? So makikita mo yung emphasis ng mutual exclusivity. Tsaka ang ganda ng promise there is a land, a new country. So, meaning to say that is the promised land, which is heaven. Yun lang. Okay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron akong question doon. Yung bang sinabi na sell your possessions and follow me. So, is it literal ba na whatever you have, ipamigay mo, wala ka na ititira sa sarili mo, and then follow Christ? Is that what it meant? Gandang tanong yun. So, makikita natin na basically ang sagot dyan, una is God looks at the heart. But, how does God look at the heart? He wants to make sure that you get rid of anything that displaces God in your heart and in your mind. Ano mo tatagalogin yun? Kailangan, anong get rid? Kailangan alisin mo lahat ng pwedeng magtinag sa posisyon ng Diyos o magpapalit sa posisyon ng Diyos o mag-aalis ng posisyon ng Diyos sa buhay mo. So, He is your only priority. Pwede naman andyan yung mga kayamanan ko habang nagsiserve sa Diyos. Pwede ba yung ganun? Yun. Kaya nga hindi nalungkot si Christ sa sagot nung rich young ruler. Kasi hindi niya maiwan, hindi niya mahiwalayan yung kayamanan na nakuha niya sa mundo. Siguro pinagpaguran niya yun. Mahirap na pag pinagpaguran mo. Kaya mo pinagpaguran dahil yun ang naging priority mo. Pero makita mo the fact that it's the Lord who is already inviting him. Hindi pa rin niya napagpalit mo. Diyos na mismo nag-evangelize sa kanya. Wala pa rin nangyari. Hindi ka na, sabi niya. So ayaw niyang iwan. Hindi siya nakasama. Parang yung istorya ni Lot doon sa Sodom and Gomorrah. Hindi niya maiwanan yung mga possession niya. Sabi niya, iwanan niya na binalikan niya. Ayun. Hindi, si Lot handa siyang iwanan. Ang mga hindi handa yung mga anak niya at saka asawa niya. 'Di ba? Kaya hinila niya, pati yung mga anghel na nag-save sa kanya. Pero nung malayo na sila sa
Sodom and Gomorrah, nung pinasabog na ng Diyos yung Sodom and Gomorrah, yung asawa niya lumingon pa rin dahil, gusto niyang lumingon sa pinanggalingan niya. Naging asin tuloy siya. Yeah. May tanong dito. Ang pagtulong po ba dapat may limitasyon? Actually, wala. I mean, interpretation ng early church to, hindi ko opinion to. Nalimutan ko na kung sino nagsabi nito. Sabi niya, magbigay ka habang meron kang ibibigay. Pagka wala ka nang ibibigay, di kapareho ka na rin, exempted ka na. Ibig sabihin, pag naging mahirap ka na rin, pareho ka na rin nung exempted sarap pagbigay dahil wala ka nang maibibigay. Naibigay mo na lahat eh. Pare-pareho na lang kayong mahirap. Sabi ko, mahirap yata yun, sabi ko sarili ko. Pero kayo na bahala mag-interpret nun. Pero yun ang pagkaintindi nila dun sa rich young ruler. So when you sell your possessions, literal bang sinabi na ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, mga properties mo, and then follow God? Is that what it meant? Para sa ibang tao, literal. Para sa karamihan tao naman, they just need to make God their only passion. Ibig sabihin, hindi pwedeng ma-replace kung anong meron sila. That means, handa ka anytime, mawala yung meron sa'yo. Hindi sasama loob mo. Kung manakawan ka, sunugan ka, hindi dapat sasama ang loob mo. Ay, madali bang imagine yun? Madaling imagine yun, pero makikita nyo, mahirap na. Pero ganun talaga ibig sabihin nun. Pagka nang hinayang ka, dahil may nagnakaw sa iyo o may nasunog yung bahay mo, then there is nagiging rich young ruler na ang attitude mo. Pero syempre first impulse, ay naku, nanakaw. Hindi. First impulse, human nature natin lumalabas dahil we're still here, right? So we tend to sin. Pero kailangan makaka-recover ka kaagad because of your faith in what God said, And right? then after a while, makakonquer mo rin. It's okay. Parang sabihin mo, kotse lang yan. Bibili uli ako ng bago. Pwede ka pang pag nawalan ka, pwede ka pang umiyak lahat, i-report mo sa police. Pero after all is said and done, dapat nasasabi mo na, sige Lord, okay hindi lang. ko naman madadala sa hukay yun. Yun. Ganun. All are temporary. Kasi kung hindi mo magawa yun, isipin mo mangyayari sa anguish ng mental mo. Baka masiraan ka pa ng ulo. Right? Yun na, na-stress ka na trauma ka na, mamaya depression na yan. Ako, ang depression normally nag-e-end sa possession demon possession. Kaya mag-ingat tayo dyan. Nagbibigay tayo ng opening sa demonyo. So that's the way the devil will work. Pero all that God wants us to do, dahil sa pagkahirapan natin, is to come back to Him, repent, and say, Lord, okay lang. Di ba si Job nga, nawala lahat. Sakit anak niya, namatay. Mga kayamanan niya, nagkasakit-sakit siya ng pigsa-pigsa. Asawa niya sinasabi, sabi mo sa Diyos mo, ba't ganon, ganyan. Pero di ba, he kept his faith. He kept his faith. Hindi siya natinag. Hindi siya nagpatinag. Nabanggit na rin lang ni Oy si Job. Job is the best example that when we suffer, it is not because God is punishing us. That's a problem. Iisa lang ang Job eh. Oo nga. Never I heard in the history of mankind Mali natin. na merong nakagawa ng ginawa ni Job. Si Satan hindi nanalo eh. Hindi, baka Think about it. Marami na rin. Meron na rin siguro. Meron na ba? Hindi lang famous maybe. Teresa, Mother Teresa? Billy Graham. 250 years after Christ, si Cyprian was a rich Roman. Natukwento ko na yata sa inyo. Mayaman siya. Tapos nung na-convert siya kay Christ, nakita niya yung rich young ruler. So ang ginawa niya, binenta niya yung ari-arian niya. Binigay niya lahat sa mahirap na nasa Carthage. At sumama siya sa Christian group. Dahil sa kanyang testimony ngayon. Kasi binigay niya lahat sa mahihirap, di ba? Yung mga mahihirap, membro ng mga simbahan So after 2 years pa lang gusto na ng mga membro ng simbahan maging bishop siya. Kaya naging bishop siya ng Carthage. Saint Cyprian. Si
Rian. Kung gusto Check nyo nyo sa i-look up sa YouTube. Google Nasa or description. anything. Riano. So when you sell your possessions, does it mean na wala ka na ititira sa sarili mo? Actually, ang point na pwede ka na magtira is yung point na masasabi mo sarili mo na hindi ako kinokontrol nito. Right? So maaaring may matira pero hindi ka na kinokontrol nun eh. Hindi katulad ng dating mas malaki yung Oo, hawak na mo. yun lang gusto mong gawin, magpayaman, gaya ng 1 Timothy 6, no? Magpayaman, Check ng check. check ng bangko mo and everything. So nagiging passion mo ngayon yung pagkuha ng pera. So ang mangyayari sa'yo pag nawala yun, talagang sisira ulo mo. Kasi makamundo yung puso mo at utak mo. Pero pang isang example, Saint Francis of Assisi. Anak mayaman yan. Yeah. So, basahin ninyo yung Panoorin yung ang pinakamagandang version niyan, Brother Sun Sister Moon. Oh, yes. Napanood ninyo yan. Totoo yun. Maganda yung pagkagawa doon kasi nung nainis kasi ang nangyari nung namulat na si Saint Francis. Lahat kasi clothier yung kanyang tatay, yung naggumagawa ng garments ng mga mayayaman. May pera. So pumasok siya dun sabi pa ng tatay niya bago noon, ikaw magmamana lahat nito. Sa isip niya, ako magmamana, ibibigay ko lahat sa mahirap. Tinapon niya sa window hanggang sa street. Di yung mga mahihirap. Nagkaroon ngayon ng magagandang damit, di ba? Sa galit ng tatay niya, dinala siya dun sa magistrate. Sabi niya, itong anak ko, sabi niyo, i-jail ninyo dahil ganyan. Yung magistrate noon, yung bishop ng simbahan din yun. Right. Pero Roman Catholic to. So sabi niya, wala naman ako nakikitang sabi na kasi, nag-quote si St. Francis yung mga verses na inaral natin, maraming kinote si St. Francis dyan. So hindi siya magalaw ng bishop kasi tama, na-convict din yung bishop. Sabi nung tatay niya, kung hindi ka magbabago, at kasi gusto niya maging abogado at hindi ka maging abogado, lumayas ka at lahat ng nasa iyo, akin yan. So ang ginawa ni St. Francis, naghubad siya. Hinubad niya lahat, hubot-hubad. Tapos umalis siya sa city. Napanood siya ng mga tao kasi binigay niya sa tatay niya, okay, sa iyo yan, susundin ko si Christ. So yung tanong mo, meron na bang nakagawa niya? Marami. Dalawang example lang yung pinapakita ko. Ngayon, pero ang kagandahan nito dahil iilan lang ang example, that means may mga tao na nako-convict talaga na ibigay lahat. May mga tao naman na kahit hindi ibigay lahat, nakaabot na sila sa point na hindi na ako kontrolado nito. Okay? How do you know that? Kasi pagkatapos nun, nagbibigay ka pa rin sa simbahan, nagbibigay ka pa rin ng almsgiving, di ba? Pero hindi mo na binibigay lahat, pero hindi mo nakakalimutan, continuous yung pagbigay. Pero ang mahirap baka na miscommunicate ko is, may point na titigil ka na, hindi ka na magbibigay. Hindi. Ang Kristiyano parating nagbibigay. What is love? Love is self-giving, sacrificial love. Love your neighbor, so hindi ka titigil dahil maraming neighbor na mahirap. Maraming neighbor na hindi makakabawi kung anong binigay mo sa kanila. Tsaka hindi lang material thing, di ba? You can also pray for them, ganon. And pag naubusan ka na ng ibibigay dahil nasa bahay yung pera mo, pwede mo silang pagdasal, pwede mo silang bisitahin, di ba? Kaya lang ang importante nga yung almsgiving. Talagang naka-emphasize talaga yun sa Greek Old Testament, which is the Bible of the church, of the early church. So when you give pala, it's yung kinakailangan na hindi masama ang loob mo, na dapat it's from your heart. Talagang bukal sa kalooban, ganon. Dapat ang pagbibigay. Kasi when you have a property, tapos o kaya meron kang mga bagay na gusto mong na mahal sa iyo, hindi mo mapakawalan dahil gustong-gusto mo nga ito. Ang sabi ng Panginoon sell all your possessions. When it doesn't mean that you sell or you can give. Pwede mong ibenta, pwede mong ipamigay. So you can pwede mo rin i-convert yung isang property mo na maging cash or yung property mo siya mismo mong ibibigay. Pero pag ibinigay mo ito, and it should be na magaan sa kalooban mo. Hindi yung napilitan mo lang dahil sinunod mo lang yung sinabi ng Diyos na you sell your property pero kahit
ginawa mo pero masama na ng loob mo, I think it's useless. Do you think? That is giving grudgingly. Sa experience ko, namin, at saka mga kilala kong gumawa ng parang ganyan din, is umpisa mahirap. Pero ang kagandahan nun, once nagawa mo, para you will feel the freedom from being a slave to that money. Biglang para bang nagiginhawa yung pakiramdam mo. Kasi nasunod mo na yung Diyos, nagkaroon ka pa ng freedom. Hindi ka na slave ng pera. Ibang pakiramdam yun eh. So, karamihan, mahirap maging slave ng pera. Kasi pag nawala yung pera, mumukmok tayo, na-stress tayo, mamaya ma-depress tayo. Gaaway na. Nagsusuicide ka, di ba? Dahil naupusan ng pera. So, makikita mo kung nagko-control ng buhay nila. Merong question doon, no? Can we bargain to God? Sino ba yun? Nabasa ko kanina. Si Bernadette. Sila magtanong. Can we bargain with Can we God? bargain with God? Ay, hindi. Ano iba-bargain natin? I know. walang bargain. Kasi, di ba, life or death nga. Dalawa lang ang choice natin. Ayan, si Bernadette Delphine. So, nasabi na ng Diyos kung ano gusto niya. Wala siyang in-between. Yeah. Maybe what she meant, can we change God's mind in some decision? Not in this aspect. But when you're praying something, can we change God's mind? Di ba? For example, sino yung may story na nag-pray siya, what's his name, the character, tapos binigyan pa siya ng another 15 years ng Lord, pero dapat mamamatay si Hezekiah. So he pleaded to God, Lord, sabi niya, wag naman. Kasi sabi ng Lord, mamatay ka na ngayong gabi. Mamatay ka na ngayong gabi. Nasa Bible to. Sa Isaiah. Nakibargain si Hezekiah, Lord, wag naman, please. Sabi niya, so the Lord, granted his desire. Nag-add pa siya ng 15 years sa life niya. So, God can change his decision, his mind. Depende siguro sa will niya. Just na magdedetermine nun. Pero ang sagot, can we bargain with God? May Bible example, yes. Pero yung bargaining about life or death, walang bargain yun. It's either you're in or out. Are you with God or not? But in my experience, when you give, it also comes back. Bumabalik pa eh. So in my experience, kaya pag magugulat ka, no? Mas higit pa eh. So parang hindi nauubos. And kaya kami nagtatanong nga ni Karim minsan, saan nanggagaling ito? May sobra pa. So actually may tanong ako. Kasi I think since September may nagte-text sa akin na hindi ko matandaan kung kaibigan ko siya or kasama ko. Dati no. Pinapadala niya ako ng mga iba't ibang papeles na yung anak niya daw ay nakidnap and then bumalik din. So, I don't know, hindi ko maintindihan bakit ako papadala ng mga papeles. Do I need to read it? I don't understand. Kasi, yung bang humihingi ng tulong, but I don't really know what's the purpose. Bakit humihingi ng tulong? Kaya, hindi ko maintindihan. Sabi ko, I'll just pray. I'll just pray for you. Kasi hindi ko alam eh. Maraming ganon, nagpapadala sa akin. Baka hindi ibang tao yun, ginagamit lang yung pangalan. I'm not sure about that. Kaya, kasi maraming ganon eh. Baka na-hack yung pangalan niya, yung account niya. Kaya minsan parang din ako. Kasi I think ang kagandahan ng walang internet nung panahon na sinulat yung Bible is ang mga tao na concern mo is yung mga nakaka-elbow mo, hindi yung kung saan lang nanggaling. Paano yan sa prinsipyo ng does the Lord heal? Yes. So ang tanong doon is, bakit si Christ hindi na lang pumunta noon sa hospital at pinagaling niya lahat? Right? So, yung mga nakakasagupa lang ni Christ ang mga concern niya. Yeah. Marami pang ganon. Minsan yung pangdagdag daw, mag-start ng isang negosyo. So, siyempre, yung paycheck to paycheck lang kami. Ako, paycheck to paycheck lang. So, parang... Teka muna. Ang almsgiving,
para sa tao na nangangailangan dahil wala siyang Walang-wala. it's for survival. Pang, It's not for business. pang negosyo daw. Business yun, hindi ang almsgiving. Yun ang sinabi. Meron pa nun, nabigyan ko din nun. Hindi ko sinasabi yung ano, pero hindi nakarating. Ang pangakit pa dun, pag pinahiram mo ko at lumago business ko, babawi ako. Hindi almsgiving yun kasi babawi siya eh. Oo. Marami nang ganon sa akin. Ano yun? Mga scammer siguro. Hindi yun. naman. Kahit sincere sila, Nakilala hindi din. almsgiving yun. No? Maraming ganon. Tapos yung isa, pinadala dun sa kaibigan niya kasi wala siyang way na mapadala sa kanya. So ngayon, yung kaibigan niya, sabi niya wala daw dumating. Sabi ko, ipadala ko na. So mga ganong bagay. So parang nahihirapan din ako. Hindi, kasi tama lang naman yung kinikita namin. Tama lang. Kung mga ganon, so minsan nagigilty ako. Baka ako, Well, kaya lang, tama lang eh. Pag ang pinag-uusapan natin, treasure in heaven, ang mga taong concerned dyan is survival ang problema. Wala silang means of survival. Helpless pagdating sa survival ng buhay nila. So kung pang-business yun, hindi survival yun. Ay, no. Sabi ko, wala nga akong business eh. Teka, may tanong dito, no? Kay Eka, sabi niya, puro paano ito eh. Paano po kung nasa middle ka lang ng mayaman at mahirap? Middle class. Alam mo yung needs mo, paano, ano daw? Pero may nangihingi ng help. Dapat mo ba ibigay lahat? Yung isa pa, kay Jocelyn Espena naman, paano po, yung taong tinutulungan mo, inasa na sa'yo ang lahat at di na po gumawa ng paraan para tulungan din ang sarili niya. Okay lang po ba ganon? Hindi rin pwedeng Maraming ganon, marami. Yung pangalawang example, hindi survival yun. Oo. Yung yung example naman ni Eka is, ang tawag dito. Nasa middle ka lang daw eh. Sapat lang sa kanila, parang ganon. Kung ano lang yung meron siya, mai-expand. Meron lang. Pero kung wala talaga, di wala. Wala. You know? But you can also give yung prayer mo o kaya yung services mo, yung time. Merong other ways. Pero remember ang point ng almsgiving is yung personal survivor ng tao talaga na wala talagang means. At napakarami nun sa mundo. Sabi nga ni Christ, the poor you will always have with you. Kaya wala tayong excuse. The poor we will always have with you. So dyan, we have to know how to practice almsgiving. Because it helps us in developing the discipline of separation from the world or from worldly things. So it's a good practice. And it's in the Bible. It's not my recommendation, it's a biblical recommendation. Yeah. Pero truly, sa akin mahirap magbigay. Sa aking experience, mahirap magbigay. Pero kapag nagbigay ka, yung balik naman sa'yo mas higit pa. Yung talagang in-experiment mo eh. In-experiment ko yan eh. So, subukan mong hawakan mo yung pera mo, itikom mo, mauubos agad. Pero you give it to somebody na nangangailangan, itulong mo, pumabalik ng kusat mas higit pa. Totoo yun. Sa maraming paraan. Pero sa akin, ang gusto ko talaga yung ginhawa na hindi ka na slave ng mundo. Hindi ka na slave ng pera. Yun, ibang pakiramdam yun eh. Actually, kung slave ka ng mundo, mahirap maintindihan ng Bible. Mahirap maintindihan. Sana ang isip ng tao, ang isip ng tao, may pera ako, ito hindi para sa akin, para sa tao. Dapat ganun eh. Hindi ito pera para sa akin, para mabili ko yung gusto ko. Pero para sa ito, may makatulong sa tao. Dapat ganun ang thinking ng bawat isa eh. Yan. Just as Christ na parang ganun na rin sinabi niya na sell all your possessions and follow me. Ganun sana So tama. Deny self na eh. Deny self. Hindi kasi magagawa ng ibang tao, lalo especially yung ang kanilang status ng buhay nila ay hanggang dito lang, talagang isang kahig, isang tuka lang talaga. Yun. At saka, inaamin natin, napakahirap talaga. Bakit? Mahirap ang... Only a few will find the narrow gate that leads to eternal life. Nakatakda na yun. Sinabi na ni Kristo yun eh. Nasa Old Testament din.
Old Testament na Greek. Mm-mm. So only a few. Naku. So kaya mahirap kasi only a few. We want to be with that few. Kasi eternal life yung hinaharap nun eh. Yung mga iba that leads to destruction, sabi ni Christ eh. Outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. Pero ang totoo niyan, alam ng Diyos yung kalooban natin. Kung ano yung status ng buhay natin, kung meron ka ba talagang ibibigay o wala kang ibibigay. Alam niya yung heart. Alam niya. So, hindi tayo makakapag-deny. Alam ng Diyos yung kalooban natin. So, in that way, nagkakasala pa rin tayo na instead na meron talagang may ibibigay, pero nagdadalawang isip, baka ako'y magutom din. Ganon siguro ang isip nila. Alam ng Diyos yun. Meron ako i-share sa inyo, yung aming accountant, wala na, nasa ano na siya, namatay na, no? Mabait siya. Alam mo yung Katoliko na parang God seeker din. Anyway, may sakit yung asawa niya for a long time, dialysis. But anyway, ang kwento ko is, humiram siya sa amin ng $10,000. $10,000 noon. So, sabi niya, imbis na i-declare something. Naubusan na siya dahil sa dialysis ng asawa niya. Oo, kasi ang dialysis twice a week na yan. binigay namin. And then, after that, we don't expect anything kasi nagtiwala naman kami. Hanggang, Sinabi niya babayaran niya. sabi niya, pero nung nakita namin hindi niya talaga kakayanin, sabi na lang namin, sige na lang po at ang ginawa niya, hindi na lang niya kami sinisingil sa kanyang sa tax services. preparation, mga payroll. Ganun ang nangyari. Services. Okay. Pero hindi namin siya talagang hinabot. Hindi na namin siya sinisingil. Siya nag-offer nun in exchange, siya na nag-offer. Kasi talagang nangangailangan siya. Pero hindi namin in-offer yun. Siya na lang nagsabi na ang bayad niya is yung services na lang niya. Pero sabi namin, baka kailangan mo pa rin. Ano yun? 2010 siya humiram. Namatay din asawa niya. Namatay din asawa niya. 2016 na, no? Tapos sumunod siya just 2-3 years ago. After pastorative, sumunod din siya. Meron siyang malaking dito growth sa leeg. Oo, ang laki. Pero ang nakasira sa kanya, iba daw eh. COVID ba? O, Pero ang kinamatay niya, pneumonia. Pneumonia. Which is COVID effect ng yan. Oo. COVID. So anyway, sabi namin ni Toots, kahit naman maghinagpis ka dyan anong magagawa mo? Pigain mo yung tao. Dugot laman, wala naman. And it's just, pera lang. So sometimes, nagiging issue kahit sa magkakapatid, mag-asawa, magpinsan, magkaibigan. Malaking away yan sa away family. Mga hatian, mga ganito. Hindi ba sweldo. nakakapagtaka. Maganda yung sinabi mo yan. Kasi bakit ang mga karamihan ng mga divorce dahil sa pera? Ano ibig sabihin? Kaya nga, nakakapagtaka dahil ang divorce rate ng American Christian hindi kakaiba sa divorce rate ng mga non-Christian. Ano sinasabi nun sa atin? Right? That means iba na ang kultura nila. Kristiyano sila sa pangalan lang. Pero makamundo pa rin sila gaya ng mundo. Right? Mahirap kasi. Pag sinabing money is the root of all evil, siguro hindi maganda ang pagkaintindi natin sa pera kasi pera is a blessing as well, di ba? Sa needs natin. Pero kung mali ang pananaw natin, mali ang ating ang tawag doon, entertain, talagang magiging evil na. Magiging curse. Kahit sa magkakapatid or sa kaibigan, business, sa mag-asawa, yan, di ba? Oo, mahirap. Sabi niya, may utang ka, hindi mo binabayaran. 5-6, ano ba yung 5-6? Interest. 20%. 20%. Okay. Wala na tayong mga question? Negative. So, yun lang. Food question to take home is just a question for today. Where are you at this present situation? What is your choice? What is your choice? Gain the world, lose your soul, or what? Lose the world. Lose the world Gain and your soul. gain your soul. Amen. Yan ang ating kailangan maano sa puso. Amen.
Okay. Okay, let's close in prayer. Mhm. Okay. Amen. Walang prayer Father, request? Sorry. No prayer request? No. Okay. Wala naman. Wala. Okay. Sorry, kids. Sino Okay. meron? Wala. Okay. Okay. O Father of all mercies, we bless you for your great love in the redemption of the world by our Lord Jesus Christ. May we abound in Christ's likeness and your love more and more. We desire to be holy and undefiled as our blessed Master was. And we trust that you will fulfill all his gracious promises to us. Guide and assist us in all our thoughts, words, and actions. Make us willing to do and suffer what you will. May we abound in Christ's likeness and your love more and more. As you inspire us with these desires, so accompany them always with your grace, that we may every day, with our whole hearts, give ourselves up to your service. May we abound in Christ's likeness and in your love more and more. Almighty Father, guide us safely throughout this day with the spirit of Christ likeness and a lovely sense of your love for us. Yes. Through Jesus Christ our Savior. Amen. 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 All right. Maraming salamat po sa inyong lahat, televiewers and listeners. Again, we love you all. And this is Toots and Oyi, Cross-Culture Community of West Cubit. God bless you. And God bless And iRadio. and And God bless you. Thank you, Brother Chris, Sister Oyi. Yeah, love one another. Sa Saturday, Yes. Okay. 3 p.m. Nilagay ko na sa kalendar. Hindi, kasi sabi ko medyo, hindi, sabi daw niya agahan daw eh. Kasi yung kanyang pusa daw eh. Aso. Aso pala. Mag-antibay. Pusa na naman. Oo. Tensya na kayo. It's no, it's okay. Alala mo yung pigs and cats kasi. And then at the same time, meron din kaming something na ano. Okay? Okay. Okay. Alright. Alright, God thank bless you. We love you guys. Bye. Bye. God bless you all. Ayan, thank you, Brother Chris, Sister Oyi, sa inyong na-share ngayong gabi. Gain the word. Lose your soul. Ba? Maki mo, nasa iyo mundo, sa iyo na lahat. At pero mawawala naman sa iyo yung buhay na walang hanggan. Ay, anuhin mo yung kayamanan mo sa mundo, di ba? Anuhin mo naman yun kung kakainin naman ng mga uod yung katawan mo, apoy na hindi namamatay, yung init na matindi na talagang, at saka yung weeping and gnashing of teeth, yung nanggigigil na mga tao doon sa ilalim ng, sa ikalaliman ng mundo. O hindi pala sa mundo yun, ng impyerno. No? So, anin tayo doon? Minsan yung pagbibigay natin na sa kapwa natin, wag natin bibilangin yun. You give because you love your neighbor. Dapat ganon ang ating isip. Hindi yung, paano ako, may pambayad ko ito ng ganon. Well, kung ganon ang isip ninyo, then it's better na wag na lang. Kung gusto niyong tumulong, tumulong tayo ng bukal sa kalooban. Ang hirap naman kasi, may mga tao naman, in other naman sa ibang bagay naman, may mga taong tinulungan mo na, gusto kunin pa lahat. No? Yung bang natulungan mo na siya, gusto siya na naman uli ang tutulungan mo. I mean, i-try naman natin tumulong din sa iba. Iba naman, siyempre, para yung iba naman ay matulungan din. Napapansin po natin na gano'n dito sa iRadio na minsan may mga taong natulungan mo na, then they have to find a way naman na paano nila i-gain yung naibigay na tulong sa kanila. And then kung meron naman nangangailangan din ng iba, saka iba naman natin itulong uli. Or kung ikaw ay natulungan at ikaw naman ay umangat o tumulong ka din sa ibang tao. You know? So hindi yung ikaw lang ang parating tutulungan. Then dapat gumawa ka rin ng paraan sa sarili mo
na hindi habang buhay na ikaw ang tutulungan, kundi tutulong ka rin sa iba. Alright? Okay, batiin muna natin yung mga nag-check-in kanina. Si, marami to Jenny Ginawan Abelong, Paula Paharas, Marivic Lejano Cruz, Naipon. Brother Sammy Santos, Marites Ignacio Gabayno, Yan. Tess Salas Lasak, Evangeline Mano, Abeyong Abelong, tama ba? Jocelyn Spena, Glyza Villarosa, Yun. Rachel Puzon Cruz, Rod FT, at hello kay Miles Del Sar. Ayan. Myla, how are you? Miles. Tama. Sabi ni Lalakar, dapat all of us should be a blessing to one another. Yan. Hindi Kaya, yung ano. small amount na kailangan ng ating kaibigan or ka-iRadio or sino pa man. Siguro, at least we can ano give yung something. yung mga bagay na nakakasagabal sa paglilingkod sa Diyos, yung second to God. Di ba? You cannot serve two masters at the same time, yun ang sabi, no? Na hindi pwedeng si Lord at saka si Mammon. Hindi mo o si Mammon ibig sabihin yung pera o yung itong mundo. Ano? Ibig sabihin nun, kung si Lord, kasi Mammon o yung mundo, ito lang yung mundo lang ang ano mo. So either or, saan ka doon? Pag ang sabi nga kung sa mundo ka, then you lose. Pero kapag kay Lord ka, then you gain at mayroon kang buhay na walang hanggan. So, two things lang ang pagpipilian natin. Either or, good or bad. Yung sa gitna, wala kang panang pagpipilian. Okay, hello rin kay Mami Pastora Floser Cordero. Mami Floser! And Susan Bitonio Corpus. Ayan, nagpaalam na siya. Alas 9 na. Time to go. Yeah. See you again guys tomorrow. At hindi nagtanong ang hindi nag-Q&A yung Baka next time. na naubusan na ng oras. Oo. Next time siguro babawi yun mga yan. Siguro 7:30 pa lang nagtatanong na yun. Hanggang bukas po muli ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless po sa inyo lahat. Enjoy your lunch. Bye. Para sa ito, Sister Oy. Times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. See you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long
We hope you were blessed with our deep dive into God's Word today. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all. Ito po ang iRadio Unlimited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.